guys, manunod naman kami ng nakakatakot. At ito nga, kasama natin ang aking pinsan at mag-subscribe na nga pala kayo. Oh shit, no, not good. Ito guys, mag-subscribe puro kayo dito kay The Fukbom. The Fukbom 360 guys. At oh shit, not good. 23 subscriber na po yan. Panoorin nyo na po lahat yan. At ang dami na po ng mga views. At ito yung pinakamaraming views sa akin lahat. Ito yung pinakamarami guys. And 7 views. Ay, hindi pala yan. Ito pala yung isa. Ayan, 36 views guys. At nanonood na tayo. Walang kakatakot. Ano yan? Panoodin mga muli. Ayoko. Ayun po guys, yung pinapanood yun sa baba. Yung nakakaawa. Opo guys, nakakaawa yan. Oh shit, not good. Not good for scary. Guys, panoorin nyo na din to. Yung nakakatakot ba yan guys? Nakakatawa naman yun guys eh. Shit, not good. Ang dami guys. Ito aswang sa McDonald's. Aswang sa Jollibee. Kasi dyan. Katok ng aswang. Ito katok ng aswang guys. Makinig kayo. Sa kwentong pambata. Red Ribbon Holiday Cakes. Beautiful and delicious cakes for the holidays. Not good. Hello guys. Copyright. Not copyright. Guys. Copyright. Talaan talaga natin skip yan guys. Ayun na naman si Oppo. Oppo. Vivo, Bovo. Subscribe to my channel. Oh shit, not good. Oh shit, not good. Tama na please. Tama na. Lubayan mo na ako. Patawa mo na. Wala akong ginagawa masama. Ayoko na. Tama na. Hindi ko na kaya. Maawa ka sa akin. Not good. Umalis ka na dito. Please, umalis ka na. Ha? Tama ba yung narinig ko? Umalis na siya, papalayo dito. Ay, salamat naman at makakatulog na ako ng mahimik. Guys. Hindi maminok sa kapit ko. Tama na duguan at wakwak na ang buong katawan. At wala na rin ang mga lamang loob nito. Iniimbestagahan pa rin ng pulis hanggang ngayon kung sino ang may gawa sa kahindik-hindik na krimen na ito. Pang-5 beses na itong nangyari sa isang barangay dito sa Tondo, Maynila. Kaya kasalukuyang pinag-iingat lahat ng mga residente sa Balita sa Radyo Sira. Meron 2 kalbo nagsabunutan. Isa duguan. barangay na yun. Sa kabilang banda, merong isang residente doon na nagsasabi na aswang daw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Subalit ang taong ito ay may sakit sa pag-iisip at kasalukuyan siyang ginagamot sa mental hospital. Ito ang isang footage ng huli niyang interview ng isa sa mga reporters namin. Ala, si Rhea yun na. Aswang may gawa ng lahat ng ito. Aswang gumawa nito sa akin. Kaya buksan niyo ang pinto. Buksan niyo ang pinto kung gusto niyo pang mabuhay kagaya ko. Sa kasamaang palad, hindi ito pinaniniwalaan ng mga pulis. Kaya nananatili. Doon ka. Hey. Anis. Ano ba yan? Istorbo naman yung tumatawag, oh.
Si Beshi pala. Hello, Joanna. Napanood mo ba yung balita tungkol sa nangyari sa kapitbahay natin, ha? Uy, Beshi. Hindi ko napanood eh. Busy kasi ako magsayaw eh. Alam mo naman, nagpapasexy. Getting ready for a date kasi ako bukas. Teka, ano ba nangyari dun sa kapitbahay natin, ha? Natagpo ang lusog-lusog ang katawan niya sa kama niya. At wala lang ang mga lamang loob niya. Ngayon, nakakonfine na siya sa ment tuwing gabi. Kumakatok daw yung aswang na yun sa pinto ng mga bahay-bahay dito sa lugar natin. Dahil uhaw siya sa dugo ng tao. At gusto niyang manghingi nito. Kaya kailangan kapag kumatok siya sa bahay mo, bubuksan mo ang pinto at magpapakita ka sa kanya. Ibibigay mo. Wait lang, may kumakatok. Hello? Sino yan? Baba mo yung cellphone. Gabi na, guys. Baba mo yung cellphone. Baba mo na. Di, meron lang palang kumakatok. Ayun na. Sa kanya ang braso mo para makainom siya ng dugo mo. At pag nabusog na siya, aalis na siya at hindi ka na niya babalikan at gagambalain pa. Kapag hindi mo naman binuksan ang pinto, palihim siyang papasok sa bahay mo. At agad-agad ka rin niyang papatayin at kakainin. Siguro hindi lang nakayanan to ng kaibigan ko. Yung ganitong pangyayari sa kanya, kaya tuloy na siyang nawala sa tamang pag-iisip. Hala, nakakatakot naman yun, Beshi. Tsaka, ang madalas na kinakatok ng aswang na yun ay yung mga taong mag-isa lang sa bahay nila. Naaamoy niya ang bahay kapag mag-isa lang ang nakatira dito. Joke lang, guys. Hala, Beshi, mag-isa lang ako sa bahay ko ngayon. Wala Oh, sina shit, mama not at papa. Mag-isa lang din ako eh. Sige, pupuntahan na kita dyan. Ha? Good ka? Dito ka. May kumakatok. Naku, sandali lang, Beshi. May kumakatok sa pinto. Titingnan ko lang kung sino yun. Tatawag lang ako ulit, ha? Sige, bye. Takot. Hala, sino naman kaya Dito. yun? Hala, sino naman kaya yung kumakatok doon sa bahay ni Beshi? Mukhang kailangan ko nang umalis Parang dito wala ka ngayon. naman eh. Teka, magdadala ako ng ilang damit at gamit para doon muna ako kay na tita. List. Narinig niya kaya ang usapan namin ni Joanna? Palit kayo. Palit ka dito ka. List, dito ka dito. Dito ka. Bakit kaya hindi na tumawag si Beshi ulit? Si Beshi? Teka, loudspeaker ko nga. Hello, Beshi. Bakit parang choppy ka? Sasanad ka na! Diyos ko. Ako, ano nang gagawin ko? Buksan mo yung pinto. Wala mo yung Ano nga ba yung sinabi ni Beshi sa akin? Dugo ng tao at gusto niyang manghingi nito. Kaya kailangan kapag gumatok siya sa bahay mo, bubuksan mo ang pinto at magpapakita ka sa kanya. Ibibigay mo sa kanya ang braso mo para makainom siya ng dugo mo. At pag nabusog na siya, aalis na siya at hindi ka na niya babalikan at gagambalain pa. Nasaan si Kuya? Tulog ka na. Nandito na ako. Nandito na rin ako. Ibigay mo sa akin ang dugo mo. Candy. Sige, Bilisan mo. Ibigay mo na sa akin ang dugo mo. Oo. Ito na. Ito na ang dugo ko. Piyat-piyat na. Wala siyang dugo. Pag ako walang dugo, wala kang dugo eh. Gusto ko lagot? Wala, dito. Pag yun si Ellie, kakagat
Asan na yun? Ibigay mo sa akin ang puso mo. Kasi binigay ka agad yung hindi ko ka agad yun ito. Hindi binigay yung kumbaga. Binibigay na. Wala na. Wala na siya. Ayun. Siya mo. Doon yung puso. Binuksan naman niya. Kaya lang, alam mo na, nasarapan kasi ako sa dugo niya. Kaya ayun, binalikan ko kaagad yung puso niya. Ang kaninang kumatok. Anong ginawa niya sa inyo? Hello anak, nagugutom na ako. Naalala ko may pagkain pa pala dyan sa ref. Ma, bakit naganyang aswang ka na? Baka may makakita sa'yo dyan sa tapat ng bahay. Iinom lang ako ng dugo. Alam ko may tinabi pa ako dyan sa ref eh. Tapos mga hunting ulit ako ng kakainin natin para bukas. Sige ma, pumasok ka na. Bilisan mo. Baka may makakita pa sa'yo dyan sa labas. Narinig ko yung usapan nyo ng kaibigan mo sa phone ah. Ang sabi mo, mag-isa lang siya sa bahay niya kaya pupuntahan mo siya ngayon, tama ba? Ma, please lang. Kung ano man ang binabalak mong masama sa kaibigan ko si Joanna, wag mo nang ituloy. Best friend ko siya, ma. Wag mo nang ulitin yung ginawa mo dun sa isa kong kaibigan. Hindi ka ba nakokonsensya na baliw na nga yung taong biniktima mo eh? Wag mo akong papangunahan sa mga plano ko dahil alam ko ang ginagawa ko. Mas pipiliin mo pa bang mabuhay ang kaibigan mo kaysa sa atin, ha? Alam mo naman na kailangan natin uminom ng dugo ng tao at kumain ng laman loob nila para mabuhay tayo. Marami namang tao dyan, ma! Wag lang ang best friend ko, naiintindihan mo? Bastos kang bata ka? Pinagtataasan mo na ako ng boses ngayon? Halika dito! Alis na yan ito. Alis na tayo. Ito ganyan. Huwag ka nang mag-alala, anak. Nasa tagong lugar naman na yung kaibigan mo eh. Kaya hindi na siya makahanap kaagad ng mga polis. Patawarin mo ko, Joanna. Kung hindi kita nailigtas sa mama ko. Ayan. Tapos na guys. Hindi ko limutan na Dadaan ulit. Aray! No, basta si Elita.